person na laging nasa labas at nabibilat sa araw, importante talaga na gumamit tayo ng Kojisan SPF 50 na sunscreen. Kasi may iwasan natin yung risk na magkaroon tayo ng skin cancer, lalong-lalo na at nasa equator tayo, mas matindi yung rays ng sun, yung UVA at UVB rays. Kaya eto na. Kaya i-share ko sa inyo yung 3 important tips how to use Kojisan SPF 50 na sunscreen for your face and neck. Pagdating sa description, ito yung makukuha nyo sa likod ng Kojisan, and then ito yung 50 grams or 50 ml na tube. Radicare Kojisan Sun Protect with SPF 50 UVA and UVB protection for face and neck. So parang nakaganyan siya guys. So, ganyan and Tapos, basahin lang natin yung konting description dito. So, it helps protect and relieve skin from stress caused by the sun. So, help reduce the appearance of visible aging signs, help increase and improve skin hydration. Especially kapag nagbababad kayo sa init katulad ko, na labas ng labas. So, how to apply? Apply gently and dab gently on face and neck. Yung precaution niya for external use only. And then, ayan yung mga ingredients, basahin nyo na lang. Ang step 1 natin ay dapat i-wash natin yung face natin and neck thoroughly. So ako, katatapos ko lang mag-wash. And yes, kapag nag-wash ako ng face, hindi lang face, pati yung neck, sinasabon ko rin yan. Kung pwedeng tanggalin mo yung t-shirt mo o kaya nasa upper mo, tanggalin mo na para thoroughly na malinis siya kapag ipapahid mo na tong sunscreen. Ang step number 2 naman ay ang pagpahid ng Kojisan SPF 50 na sunscreen sa face and neck. Siyempre, kung pwede sa arms, why not, no? Ganyan itsura niya. And expect na may white cast. So, yung pag-apply nito is 2 fingertips, ganyan. Pero syempre, kung more exposure, more beses or more times na ilalagay mo or ipapahid mo to, like every 4 hours. So, ganyan ako magpahid pati sa ears. So, expect na may white cast na konti. And bibilisan na lang natin. Para sa akin, thoroughly talaga yung pag-apply ko ng sunscreen sa face and neck. So, mapapansin nyo, pati sa ears ko, tsaka at the back of my ears, pati yung batok ko, nilalagyan ko talaga. Hindi lang sa face, hindi lang sa neck. At ang number 3 naman natin is you may apply frequently, especially after swimming. So, katulad ng sinabi dito sa taas. So, dito, how to apply. Use before sun exposure and reapply frequently, especially after swimming, perspiring, or toweling to maintain protection. Hindi yung porke in-apply mo na lang one time ay okay na. Kasi, lalo dito sa atin sa Pilipinas na malapit sa equator, talagang medyo matindi yung sikat ng araw. Kaya, reapply kapag nasa labas kayo. Pagdating naman sa price, etong 50 grams or 50 ml na tube ay worth 299 pesos. Pero meron ding 296 pesos. Depende lang sa store na pagbibilhan nyo. So, ito namang sachet ay worth may 85 pesos pero may worth 99 pesos. Depende rin sa store na yan. So, ito yung dalawa. Kung ikaw naman ay nagtitipid, ito, pero mas maganda kapag tube kasi sabi sa akin ng staff doon sa Watsons, mas makakatipid ka kapag ganito yung bibilhin mo kaysa ganito. Sa mga sigurista regarding sa FDA ng Kojisan Sun Protect, ayan, SPF 50 PA+++ face. So, dito, April 2025 yung issuance date niya. Expiry date niya ay April 30, 2028. Yung iba naman na product is yung sa body, 2026 February, yung expiration. And then, ito namang Sun Protect Body, April 2028. So, in fairness, nag-update sila ha. So, this proves FDA approved itong product kaya it's safe. Pagdating naman sa gabi before bedtime, ito yung pwede mong gamitin. So, bumili ako ng Kojisan Face Cream, Face Lightening Cream. And ganito yung makikita nyo sa cover niya. And meron din siyang lid cover. So, secondary cover po siya. And makikita nyo, ayan yung cream. Hindi masyadong kita sa camera, pero ganyan yung itsura niya. Ayan guys. Hindi ko pa siya nauubos. As in, makakatipid ka dito kasi siksik
medyo dense yung kanyang cream. Hindi katulad sa iba na parang masayaw ba, malabnaw. Ito as in, siksik talaga siya. And ngayon lang ulit ako nagkaroon ng food review. So, nag-product review ulit tayo after how many months kasi inaamag na yung isang channel ko. So, anyway, if interesado kayo, ayan, marami namang store dyan na pwede nyong puntahan and syempre legit siya. Tapos kung tatanungin nyo pala, kasi mas matagal kong nabili to kaysa ito. Ito, yung expiry niya ay sa 2026 pa. 9/2026, September 2026. Ito naman, mas latest. So, yung expiry niya ay sa 4 April 2027. Ayan. And syempre, FDA approved din po siya and hindi po siya peke. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo itong ating panibagong product review by Koji-san na 50 SPF sunscreen / sunblock. So, hanggang sa muli, thank you and goodbye.